Ang mga kwentong ito ay nagpapakita ng malalim na ugnayan ng mga Pilipino sa kanilang kapaligiran at kasaysayan na nagpapatuloy hanggang sa kasalukuyan bilang bahagi ng ating pagkakakilanlang pampanitikan at pangkultura. Ang ilang eksena ay hindi angkop sa para napakabatang mga manonood, patnubay ng magulang ay kailangan. Buwaya sa Lipunan, Kathang MRT Rio 26. Sa isang bayan sa timog ng Luzon, itinayo ng ahensya ang isang bagong tulay, pinunduhan ng daang-daang milyong piso mula sa kaban ng bayan. Ipinangako itong magdurugtong ng kabuhayan at magpapagaan sa daloy ng tao't kalakal. Ngunit, sa halip na bakal at konkreto, suhol at kasinungalingan ang itinayo ng mga opisyal. Ang mga buwaya ng lipunan, sina Engineer Ramos, Foreman Dado at Director Mirasol ay nagkamal ng kayamanan. Ang kalahati ng pondo ay napunta sa kanilang mga bulsa. Ang bakal ay tinipid, ang simento'y inihalo sa buhangin ng ilog. Ngunit walang nakapansin. Nagpatuloy ang proyekto hanggang isang gabi ng bagyo. Sa ilalim ng mismong tulay, nanirahan si Tamar, ang nag-iisang anak ng pinuno ng mga gabunan. Mga nilalang na tagapangalaga ng tubig at ulap. Matagal na silang namuhay ng tahimik sa piling ng mga tao, nagtuturo sa mga bata ng tamang paggalang sa kalikasan at tumutulong kapag may baha. Ngulit nang bumuhos ang malakas na ulan, gumuho ang tulay. Nahulog ang mga sasakyang dumaraan at kabilang sa mga nalunod ay si Tamar, na noon ay tumutulong magligtas ng mga batang naiipit sa tubig. Kinabukasan, natagpuan ang kanyang katawan sa gilid ng ilog. Tahimik, walang galos, ngunit malamig at walang buhay. Ang mga gabunan ay nagluksa. Ang pinuno ng gabunan, si Arroyo, ay hindi agad nagalit. Dahil alam niya na trahedya ang nangyari, ngunit nang marinig niya mula sa mga espiritu ng hangin na ang tulay ay itinayo ng pandaraya, nadapoy ang tubig ng ilog. Isa-isa niyang sinundan ang mga buwaya ng lipunan. Una, si Engineer Ramos ay isang taong sanay sa bilang at papel. Proyekto, resibo, pirma. Isang gabi bago pa man maganap ang anunsyo ng bagyo, nakaupo siya sa kanyang SUV, nag-iinom habang nagbibilang ng perang napapasok at napalabas. Nakita siya ng mga kapitbahay na pumasok sa sasakyan at magsasara ng pintuan. Ngunit ang gabing iyon, ang hangin ay may tinig ng ilog. Nang isara ni Ramos ang pinto, unti-unting nagbago ang himig sa radyo. Tila umaawit ang tubig. Ang ilaw sa dashboard ay nagningning na parang buwan sa ibabaw ng agos. Hindi nagtagal, ang loob ng sasakyan ay napuno ng malamig at mahinang liwanag. Lumitaw ang mga anino ng mga batang nakasakay ng bangka na pinupukaw ni Tamar sa alaala. Hindi ito pagbaha sa makatuwid na sentido. Ito ang pag-ibig ng ilog na nagbalik layo. Isang esena ng tubig na bumabalot sa kotse mula sa loob na parang may nakikitang lambat na humahawak. Nang buksan ng mga dumating ang pinto, basa ang utuan, basa ang pagkatao ni Ramos, at siya ay hindi na nagising. Sa lupa at sa mga labi niya, may mga maliliit na bakas ng ludad at damo. Parang ibinalik siya ng ilog bilang ebidensya ng kanyang pagkadukot sa kaban ng bayan. Ang esenang ito ay inilarawan bilang mga luha ng ilog, hindi isang praktikal na paraan, kundi isang simbolikong paghahatid ng hustisya. Ang bagay na pinagsimikapan niyang nakawin ang tubig ng bayan, ang yaman ng tao, ang nagbalik sa kanya. Pangalawa, si Foreman Dado naman ay nalulung sa mga maliliit na pandaraya, manipis na tubo, kulang na baon, nakukompromisong materyales. Kilalang kilala siya sa bahay nila dahil hilig niya ang estilong marangya, malaking paliguan, marmol at halaman sa banyo. Isang umaga, natagpuan siyang nakahandusay sa kanyang bathtub. Ngunit ang kakaiba, ang bathtub ay hindi puno ng malinaw na tubig, kundi ng makapal na putik at maliliit na butil ng buhangin.
May sahanging nalilitaw na parang maliliit na isda at mga tinik ng damo. Ang hangin sa loob ng bahay ay mabigat. May amoy ng ilog pagkatapos ng bagyo. Sa paligid ng banyo, may marka ng paa. Hindi tao, hindi hayop. Tila mga yapak ng gabunan na numaagos balabas. Sinasabing nagising si Dado sa gitna ng panaginip kung saan ang mga resibo at invoice niya ay naging mga lumang kawayan at bawat piraso ng kawayan ay naglalaman ng pangalan ng taong ipinagkataksilan niya. Bawat pangalan ay unti-unting lumulubog hanggang siya mismo ang mauwi sa ilalim. Nang dumating ang mga kapitbahay, tahimik na nakahiga si Dado. Walang labis na galaw. Tila inuusig ng isang panloob na pagbaha. Ang banyo ni Dado ay naging sentro ng kanyang pagkabigo. Putik na ipinadala ng ilog bilang tanda na ang materyal na kaunlaran na kanyang ipinagbaliwala ay babalik at hahadlang sa kanya. Pangatlo, si Director Mirasol. Ang mataas na opisyal, matalino, may ngiti at mga salitang bumabalot sa politika. Siya ang madalas nagbubukas ng pinto at nagtatakda ng lihimit na pagmumulang. Dito naganap ang pinakamalingsik na higiganti. Isang gabi, pagkatapos ng marangyang pagtipon, bigla niyang naramdaman ng isang panlalamig sa bibig. Nagsimula siyang manginig at tumitig sa salamin. Sa salamin, nakita niya ang kanyang sariling mukha. Ngunit ang bibig niya ay nag-uumapaw ng lumot at maliliit na alon. Hindi ito simpleng pagsuka. Tila lumalabas ang lahat ng laman, resibo, kontrata, piraso ng bakal. Ngunit lahat ay nababalot sa putik ng ilog. Ang tunog ng tubig na nagtatakbuhan sa kanyang talinga ay hindi na nawala hanggang siya'y hindi na makahinga ng maayos. Nang matagpuan siya, nakaluhod siya. May putik sa labi at may bakas ng lumang papel na nagliliwanag ng mga pangalang kanyang itinalid. Ang kanyang kamatayan, sa mga usapang pinagsabihan, ay ang pagbabalik ng mga salita niya laban sa kanya. Ang ilog bilang patotoo, binabalik nito ang mga salita at sining na ginawang kasangkapan ng pandaraya. Walang nakita, walang saksi. Tanging malamig na hangin at tunog ng tubig sa mga kalsada ang naiwan sa gabing iyon. Ang mga pagpatay ni Arroyo bilang gabunan ay hindi mabangis na pag-atake sa lansangan o marahis na paghabol sa mga tao. Ito ay mga ritual na inuudyok ng ilog at hangin, mga pagpapasya ng kalikasan na ginawang kamay ng mga tagapantay. Bawat pagkamatay may kanya-kanyang simbolo. Kathanang tubig na humuhusga. Si Arroyo, hindi binagabag ng galit na nakakabit lamang sa pagnanasa. Gumamit ng mga sinaunang panalangin ng gabunan, mga kantang inihahabi kasama ng tubig at hangin. Hindi ito mga resipi ng kamatayan. Ito ay pakikisundo ng isang nilalang sa ilog at ulap. Sa ilang gabi, siya ay naglalatag ng lumang damit ng kanyang anak sa pampang. Humihiling sa ilog na ipakita ang katotohanan. Sa ibang pagkakataon, naglalakad siya sa mga pinagnakawan ng lugar at pinapakinggan ang mga kahilingan ng lupa. Ang ilog mismo ang naghusga. Lumilitaw bilang isang puwersa na kumikilos sa sarili niyang mga paraan. Bakit ginamit ang tubig? Ang tubig sa kwentong ito ay simbolo ng kaban ng bayan, yang yaman ng likas, buhay na pinagsisimikaran ng mga opisyal, at ng likas na katarungan na lumalabas kapag nasira ang balansyeng ugnayan. Dumating sa bayan si Isaac, ang manunugis ng mga aswang, matapos marinig ang mga kakaibang pagkamatay. Sa unay akala niya'y isang halimaw na walang awa ang may sala. Ngulit nang masundan niya ang bakas ng tubig, natagpuan niya si Arroyo sa tabing ilog, nakaluhod. May hawak na lumang damit ng anak, umiiyak habang umaagos ang ilog na tila nakikiramay. Alam kong ikaw ang pumatay sa kanila, wika ni Isaac. Hindi ako nagsisisi. Hindi ako halimaw manunugis. Sila ang tunay na aswang, mga sumisipsip ng dugo ng bayan. Sagot ni Arroyo sa katawang gabunan. At alam mo bang, bawal sa atin ang pumatay ng tao? Saad ni Isaac. Hindi sila tao,
Nilunok nila ang kaban ng bayan at nilibing ang kinabukasan. Ang anak ko'y namatay dahil sa kanilang kasakiman. Tahimik si Isaac. Alam niyang tama ang kanyang sinabi. Kaya sa halip na labanan, binunot niya ang kanyang punyal at itinapon ito sa ilog. Ang hatol ko, ikaw ay hindi kaaway. Ang ilog na ito ang magpapasya sa kasalanan ng tao. Mabuhay kagabunan. At sa gabing iyon, umulan ng banayad. Sa unang pagkakataon matapos ang trahedya, tumigil sa pagbaha ang ilog. Lumipas ang mga taon, itinayo muli ang tulay. Sa pagkakataong ito, sa tulong ng mga tapat na mamamayan. Sa gitna ng ilog, itinayo ang bantayog ni Tamar, ang batang gabunan na nagbuwis ng buhay. Tuwing bumubuhos ang ulan, may mga nagsasabing nakikita pa rin si Arroyo sa ilalim ng tulay. Nakamasid, nakangiti. Hindi na siya naghihinggati. Siya na ngayon ang tagapangalaban ng katapatan. At sa mga gabi ng unos, ang mga opisyal na may kasakiman sa puso ay naririnig ang bulong ng tubig. Ang tubig ay buhay. Ngunit sa kasamaan, ito ang kamatayan. Wakas.